Midsummer Night's Dream ay nagsimula sa Athens kung saan may kilala natin ang mga karakter. Sila Hermia at Lysander na umiibig sa isa't isa at si Demetrius na umiibig kay Hermia at si Helena na umiibig kay Demetrius. Ngunit dahil gusto ng ama ni Hermia na ipakasal siya kay Demetrius ay nagpasya sila ni Lysander na tumakas at pumunta sa agubatan. Pero lingid sa kanilang kaalaman ay sumusunod sa kanila si Helena at Demetrius dahil dito tanggap ni Demetrius at si Helena na pinipigilan siya. At sa kagubatan din na yon ay may kilala natin sila Robin o Pac na utusan ni Haring Oberon kung saan inutusan ni Haring Oberon si Pac na kumuha ng mahiwagang bulaklak kung saan ang katas nito pag nailagay sa mga mata ay mapapaibig ka ng sobra sa unang nilalang na iyong makita. Ginamit ito ni Haring Oberon upang lutasin ang alitan sa pagitan ng kanyang reyna na si Reyna Titania at nagpasya naman si Haring Oberon na mangialam sa ating bida gamit ang mahiwagang bulaklak. Kaya atin nang saksihan ang mga sumunod na nangyari sa Act 3, Scene 2 ng A Midsummer Night Dream. Ano kayang unang makita ni Titania sa pagdilat ng kanyang mga mata? Oh, Pak, ano nang balita? Ang reyna Titania ay umibig sa isang halimaw. Ngunit nailagay mo na ba ang katas ng bulaklak sa mga mata na taga-Athenians gaya ng sinabi ko sa'yo? Opo, ginawa ko po yun habang siya ay natutulog. Lumapit ka, ito na ang taga-Athenians na iyon. Ito ang babae, ngunit hindi ito ang lalaki. Oh, bakit ka nagagalit sa taong labis na nagmamahal sa iyo? Sa halip, gamitin mo mabibigat na salitang iyan sa tunay mong kaaway. Dahil natatakot ako, nibigyan mo ako ng rason upang kamuhian ka. Kapag nalaman kong pinaslang mo talaga si Lysander habang ako'y natutulog. Siya ay sobrang tapat sa akin. Hindi niya ako magagawang iwan. Hindi ko sinaktan si Lysander. Sa abot ng aking nalalaman, hindi siya patay. Pakiusap, sabihin mo lang sa akin ang kanyang tunay na kalagayan. At kung magawa ko nga, ano ang mapapala ko? Hindi mo na ako makikita pa. Walang kwenta ang pagsunod sa kanya kung ganyan siya galit. Dito na lang muna ako. Anong ginawa mo? Ayusin mo ang iyong pagkamali. Bilisan mo. Ako po ay alis na po. Bulaklak na may kulay rosas. Kapag nakita niya ang kanyang pag-ibig na may magdiwanag siya kaysa dakilang Venus sa kalangitan. Pinono, malapit na po si Helena at ang binatang nagpagkamalan ko. Lumapit ka. Ang ingay nila ang gigising kay Demetrius. Bakit mo iniisip na ako nagpapanggap na mahal ka? Dahil ang iyong pagmamahal ay para kay Hermia. Mahal siya ni Demetrius at hindi ka ni Demetrius iniibig. O Helena, aking Diyosa. Ngayon alam ko na. Kayong dalawa ay ginagawa ito para ako ay inyong paglaruan. Kayong dalawa ay may pag-ibig kay Hermia. At ngayon, bilang mga kalaban ko ay inaasar ako. Hindi ito mabuti, Demetrius. Huwag kang ganyan dahil mahal mo si Hermia at alam mo na alam ko iyon. Lysander, manatili ka sa iyong Hermia. Wala akong pakialam at kung minahal ko nga siya, ay ang lahat ng iyon ay wala na. Lysander, narito ka. Ngunit, bakit mo ko iniwan ng ganon? Bakit mo kinahanap? Ang galit na naramdaman ko sa iyo ay ang dahilan ng pag-iwan ko sa iyo. Hindi maaari. Hindi ba ako si Hermia? Hindi ba ikaw si Lysander? Sa buhay ko at hindi ko nais na makita ka pa ulit. Hindi mo sinasabi yung tunay na saloobin. Hindi maaari iyon. Tingnan mo, bahagi ka rin ba sa grupo na ito? Masakit na Hermia, napaka-ingranding babae mo lang utang na loob. Kasali ka rin ba sa pang-aasar sa gawawa mong kaibigan? Hindi kita inaasar. Tila nga ikaw ang nang-aasar sa akin. Hindi mo ba inutos kay Lysander na sundan ako at purihin ang aking mga mata at mukha at si Demetrius na tawagin akong Diyosa? Hindi ko maintindihan na yung ibig sabihin. Helena, iniibig kita ng buong buhay ko.
totoo ito. Hindi, mas mahal kita kaysa sa kanya. Hindi! Ikaw, mga agaw, magnanakaw ka ng pag-ibig. Umalis ka na, Hermia. Huwag mo ipagtanggol si Helena. Sumunod ka kung kayang-kaya mo ipaglaban si Helena. Sumunod? Sige. Ikaw, mabilis ang iyong mga kamay para sa away. Subalit, mas mahaba ang aking mga binti upang tumakas. Wala akong masabi. Itong ayusin bago pa sila mag-away, kaya takpan mo ang gabi makapal na hamog, kaya bilisan mo. Sa pamamagitan ng mahika, gumawa si Pak ng makapal na hamog at dinala sila sa iba't ibang direksyon at para maligaw sila. At sa sobrang pagod ay nakatulog sila. At sa sandaling iyon, gamit ang pangalawang mahiwagang bulaklak, ay ginamit ito ni Pak para mapawalang bisa ang mahika na nagdulot sa kanila ng pagkalito. At sa kanilang pagising, ang mga nangyari ay parang panaginip na lamang.